Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan ipakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Malalim umano ang pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong first quarter survey ng Publicus Asia Inc. Ang buong kwento ay hatid sa atin niya ni Jason Busilatar. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% kayong unang bahagi ng 2025. Samantala tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na nagpapakita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya
kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, si VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating mula 37% patungong 42%. Samantala, bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa isyu ng International Criminal Court. Sa kabila ng matinding pagtaas ng discontent, nananatiling mataas ang suporta ng publiko sa ilang mahalagang panukala, tulad ng 200 pesos na dagdag sahod, pagbabawal ng ayuda bago ang eleksyon, at pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Gayunpaman, mababa ang suporta sa mga patakarang may direktang negatibong epekto sa masa, tulad ng pagtaas ng toll fee, pamasahe at kontribusyon sa SSS. Ako si Jason Gosilatar para sa Kwentong Politiko. Good morning. This is your Spider-Man. Nakita niyo resulta kahapon sa birthday celebration ni Tatay Digong? The whole world is celebrating. Pwede na pang World Guinness of Record yon. But anyway, that is not our intention na mag-record tayo ng World Guinness. Pwede nyo rin i-apply. Okay lang din yun. But the message is, what you have done to the former President Rodrigo Roa Duterte is a result of your persecution sa ginawa nyo sa kanya. Ang totoo niyan, hindi man siya ang inatake ninyo. You attack the people. So in result, eto ngayon. Mas maganda pa nga itong ginawa ng tao because it's a peaceful rally. It's a peaceful prayer rally. We don't want to wish na magkagulo ang bayan natin. That's why dinaan ng taong bayan dito sa mga rally-rally na to. And we have sent you the message. The message is clear. Bring back the President, Rodrigo Roa Duterte, home. Dito nyo siya litisin. Dito nyo siya sampahan ng kaso sa bayan natin mismo. Mr. President, listen carefully to the voice of the people. It's so loud. It's very loud. It's the voice of God. Pero, kung gano'n na din kakapal ang inyong mukha at gano'n na din kakapal ang mga kalyo ng inyong puso, my next question is, what would you like to see us in our next move? At this time, it's your call, it's your move. Guwapo ang cellphone niya. Walain ang Mundial ng Davao 2024 hanggang sa Asia! Guys, kasali pa rin yung mga nakamotorkid. Diyan na side lahat. Kasali yan.